Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 2B, na ipaliliwanag na ang positibong pananaw gabay ang pamilya ay may impluensya sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan na nagsisilbing kanlungan sa lahat ng panahon at ito ang naglilinang ng katatagan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa pag-unawa sa kahalagahan ng positibong pananaw, lalo na kung ito ay sinusuporta ng ating pamilya. Tatalakayin natin kung paano nakaaapekto ang optimismo sa ating kalusugang pangkaisipan at pangkatawan at kung paano ito nagiging pundasyon ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Bilang panimula, balikan natin ang kahulugan ng positibong pananaw at paano ito nauugnay sa ating pagharap sa pang-araw-araw na hamon. Mula dito, unti-unti nating mauunawaan ang malalim na epekto nito sa ating kabuuang kalagayan. Ang optimism ay pagiging puno ng pag-asa at pagbibigay diin sa mabubuting bahagi ng sitwasyon. Naalala niyo ba kahapon kung ano ang optimism? Ayon sa Cambridge Dictionary, ito ay the quality of being full of hope and emphasizing the good parts of a situation. Halimbawa, kahit bagsak ka sa exam, iniisip mong may paraan ka pang makabawi. Pamilya ang unang guro ng optimismo. Suporta, halimbawa, at positibong komunikasyon. Kabi-kabilang examples natin kahapon. Yung yakap ni mama tuwing malungkot ka, o ang paghihikayat ni papa na mag-focus ka sa solusyon. Yan ang family support na nagtuturo ng optimism. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating buhay ay ang kalusugang pangkaisipan. Talakayin natin ngayon kung paano nakaaapekto ang positibong pananaw sa ating mental health. Ang kaugnayan ng optimism at mental health. Batay sa mga pag-aaral, ang mga taong may positibong pananaw ay nagpapakita ng mas mababang antas ng cortisol, na kilala bilang stress hormone. Dahil dito, sila ay mas kalmado at mas hindi madaling magpanik kahit sa gitna ng pressure o matinding pagsubok. Ang pagiging optimist ay hindi nangangahulugan ng pagiging manhid sa problema, kundi pagkakaroon ng kakayahang harapin ito ng may kapanatagan at pag-asa. Sa pamamagitan ng tamang pananaw, naiiwasan ang labis na pag-aalala na maaaring humantong sa anxiety disorders. Halimbawa, si Mara, isang grade 8 student, ay laging naglalaan ng oras para sa deep breathing exercises bago ang kanyang mga recital. Dahil dito, nagawa niyang iwasan ang panic attacks at mapanatili ang kanyang pagiging kalmado kahit kinakabahan siya. Mas maayos ang mood at emotional coping. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nagtutulak sa isang tao na gumamit ng mas malusog na coping strategies tulad ng journaling, mindfulness, at paghahanap ng emotional na suporta mula sa mga pinagkakatiwalaang tao. Ang mga paraang ito ay nakatutulong upang mapanatili ang emotional regulation o ang kakayahang pamahalaan ang sarili nating emosyon sa gitna ng krisis o problema. Ang optimism ay hindi nagpapanggap na walang problema, kundi tinuturuan tayong harapin ito ng hindi natutulala o nadadala ng matinding emosyon. Halimbawa, kapag nalulungkot si Ben, hindi niya ito pinipigil o itinatago. Sa halip, nagsusulat siya ng kanyang nararamdaman sa isang diary at kinakausap ang kanyang kuya upang mailabas ang bigat ng loob. Dahil dito, mas madali siyang nakakabangon mula sa lungkot. Bukod sa isip, ang ating katawan ay naapektuhan din ng ating pananaw sa buhay. Alamin natin kung paano ang pagiging optimistiko ay nakakatulong sa ating pisikal na kalusugan. Ang optimism at ang ating physical health. Ipinapakita sa mga pag-aaral na ang mga taong may positibong pananaw ay may mas malakas na immune responses kumpara sa mga taong laging negatibo ang pananaw. Dahil dito, sila ay mas mabilis gumaling mula sa karamdaman at mas bihirang dapuan ng malulubhang sakit. Ang stress at negatibong emosyon, kung hindi na maayos na napapamahalaan, ay nagiging sanhi ng pagbaba o pagbaba ng immune system. Kaya mahalaga ang pagpapanatili ng isang positibong pananaw upang maprotektahan ang sarili laban sa mga sakit. Isang halimbawa nito ay si Carla, na kahit nagkaroon ng urinary tract infection o UTI, ay mabilis na gumaling dahil sa kanyang positibong pag-iisip at kakayahang pamahalaan ng stress, hindi lumala ang kanyang kondisyon. Ang positibong pananaw ay may mahalagang epekto sa ating cardiovascular at sleep health.
Ang mga optimists ay kadalasang may mas mababang blood pressure na nakakatulong upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng heart disease. Bukod dito, sila rin ay may mas maayos na sleep patterns na kritikal sa pagpapanatili ng kalusugan ng isip at katawan. Ang kakayahang magpasalamat at tumuon sa magagandang aspeto ng buhay ay nagdudulot ng mas mahimbing at dekalidad na tulog, habang pinapababa ang insomnia na dulot ng stress. Halimbawa si Josh, na dati ay hirap makatulog tuwing gabi, ay nagsimulang mag-practice ng gratitude journaling bago matulog. Nang unti-unti niyang natutuhan na mag-focus sa mga bagay na kanyang pinasasalamatan, napansin niyang bumuti ang kanyang tulog at unti-unting nawala ang kanyang insomnia. Kapag ang ating isip at katawan ay nasa maayos na kalagayan, mas nagiging matatag tayo sa pagharap sa mga hamon. Ito ang tinatawag nating resilience o katatagan. Alamin natin kung ano ito at bakit ito mahalaga. Ang katatagan o resilience ay isang mahalagang kasanayan na nagbibigay daan sa atin upang makabangon mula sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Hindi lamang ito ang kakayahang magpatuloy, kundi ang kakayahang manatiling may pag-asa at positibong pananaw habang humaharap sa mga hamon. Ang katatagan o resilience ay isang mahalagang aspeto ng ating kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang hindi lamang magtiis, kundi muling bumangon mula sa mga pagkabigo at mabibigat na karanasan. Sa tulong ng positibong pananaw na hinuhubog ng isang maunawaing pamilya, natututo tayong yakapin ang bawat pagsubok bilang bahagi ng pag-unlad. Hindi natin itinatanggi ang hirap, kundi pinipili nating umasa at magpatuloy. Ang ganitong uri ng katatagan ay mahalaga upang mapanatili ang ating kalusugang pangkaisipan at mas maging matibay sa harap ng anumang suliranin. Malinaw na ang positibong pananaw at katatagan ay hindi lamang personal na kakayahan, kundi malaki rin ang papel ng pamilya sa paghubog nito. Kaya naman, sa susunod na bahagi, bibigyan diin natin ang konkretong impluensya ng pamilya sa pagtataguyod ng positibong kalusugan ng isip at katawan. Ang pamilya ay isang mahalagang haligi ng ating kalusugang pangkaisipan at pangkatawan. Una, sila ang unang nagbibigay ng emosyonal na suporta sa mga panahon ng pagsubok. Isang yakap, isang salita ng pag-asa, o simpleng presensya ay malaki ang naitutulong. Pangalawa, sila ang gumagabay sa atin upang ma-develop ang tamang coping mechanisms sa pamamagitan ng pagmodelo ng mahinahong pagharap sa problema. Panghuli, ang pamilya ang nagsisilbing ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan tayo tinatanggap at nauunawaan anuman ang ating pinagdaraanan. Ngayon ay magbibigay tayo ng isang halimbawa ng sitwasyon upang mas mailarawan kung paano nakatutulong ang positibong pananaw at suporta ng pamilya sa pagtataglay ng katatagan. Basahin natin ang kaso ni Ella. Sino sa pamilya niya ang tumulong? Paano nakatulong ang simpleng suporta na ito para bumangon siya at manatiling matatag? Si Ella, isang grade 8 student, ay madalas manghina dahil sa peer pressure at online class fatigue. Isang araw, binigyan siya ng kanyang lola ng isang simpleng card na may sulat na, "Dear Ella, proud ako sa iyo. Kaya mo yan." Pagkatapos, araw-araw niyang tinitingnan ang card tuwing pagod na pagod siya sa schoolwork at nagiging inspirasyon ito para magpatuloy. Para sa pagninilay, sagutan ninyo ito ng tapat. Isipin ninyo ang tunay ninyong karanasan, maliit man o malaki, at pagnilayan kung paano kayo tinulungan. Anong simpleng suporta ng pamilya ang naka-inspire sa'yo kamakailan? Paano ka nito tinulungan na harapin ang problema? At ano ang natutuhan mo tungkol sa pagkakaroon ng katatagan? Tahanan ng katatagan. Gamit ang iyong notebook o smartphone, gumawa ng photo collage gamit ang mga larawan o salita na naglalarawan ng family support. Sa ilalim ng collage, isulat, "Sa tulong ng aking pamilya, natutulog akong ligtas, nakahaharap sa mga pagsubok, at nananatiling positibo dahil..." Bago tayo magtapos,
Subukan nating sagutin ang ilang katanungan upang masukat kung gaano natin nauunawaan ang mahalagang konseptong ating tinalakay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang positibong pananaw ay konektado sa mas mababang posibilidad ng depression. Ang sagot ay tama. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may positibong pananaw ay mas bihirang magkaroon ng depression dahil mas mahusay silang humarap sa mga problema. Number 2. Walang epekto ang positibong pananaw sa ating pisikal na kalusugan. Ang sagot ay mali. Mali ito dahil pinapabuti ng positibong pananaw ang immune system, nagpapababa ng blood pressure at nakakatulong sa mas maayos na pagtulog. Number 3. Ang simpleng suporta ng pamilya, gaya ng pag-iwan ng encouraging note, ay nakatutulong sa pagbuo ng katatagan. Ito ay tama. Kahit maliit na bagay mula sa pamilya ay malaki ang epekto sa mental health ng isang tao at nakakatulong ito sa paglinang ng resilience o katatagan. Number 4. Nakapagpapabuti sa kalidad ng pagtulog ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Ito ay tama. Mas mababa ang stress ng mga optimists, kaya mas nagiging maayos at tuloy-tuloy ang kanilang pagtulog. At number 5, walang koneksyon ng positibong pananaw sa pamamahala ng stress. Mali ito. Ang pagiging optimist ay nakatutulong para mabawasan ang stress hormones sa katawan, kaya mas maganda ang stress management nila. Bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang kaisipan na maaari ninyong baunin sa inyong araw-araw na pamumuhay. Family is the compass that guides us. Optimism is the light that shows the way. Habang tinatahak natin ang daan ng buhay, ang pamilya ang nagsisilbing gabay at ang positibong pananaw ang nagsisilbing ilaw na nagbibigay ng direksyon. Huwag nating kalimutan na sa bawat pagsubok, may pamilya tayong sasalo at may pag-asa tayong masasandalan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!